Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Inakusahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang katapat nitong China Coast Guard na gumamit ng kanyo ng tubig laban sa mga barko ng pamahalaan ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal sa ikalawang magkakasunod na araw. Ito na ang ikatlong komprontasyon sa pagitan ng dalawang panig sa dagat timog China sa loob lamang ng isang linggo na nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa opisyal na ulat ng PCG, isang barko ng China Coast Guard ang lumapit ng hanggang 7 metro o 23 talampakan sa isang barkong pangisdaan ng pamahalaan ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Sinabi ng Maynila na naganap ang insidente sa loob ng eksklusibong zonang ekonomiko ng Pilipinas. Ang mapanganib na pagmamaniobra ay lumikha ng seryosong panganib ng banggaan sa gitna ng karagatan. Dahil dito, mariing kinondena ng Philippine Coast Guard ang mapanganib at hindi propesyonal na kilos ng China Coast Guard. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG, na ang ganitong uri ng pagkilos ay walang lugar sa responsableng paglalayag. Sinabi rin niyang direktang nagdudulot ito ng panganib sa buhay ng mga Pilipinong nagsasagawa ng lehitimong operasyon sa loob ng jurisdiksyong pandagat ng bansa. Idinagdag ni Tariela na ang Scarborough Shoal, na kilala sa Pilipinas bilang Bajo de Masinloc, ay isang tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino. Binigyang diin niyang hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa lugar alinsunod sa pandaigdigang batas at sa pasya ng Arbitral Tribunal noong 2016. Sa kabilang panig, naglabas din ng sariling pahayag ang China Coast Guard bago ang insidente noong Biyernes. Sinabi nitong nagpatupad umano ito ng mga hakbang sa pagkontrol laban sa ilang barko ng Pilipinas. Iginiit ng Beijing na iligal umanong nagpapatakbo ang mga barko sa karagatang nakapalibot sa Scarborough Shoal na tinatawag naman itong Huangyan daw. Mariing tinutulan ng Maynila ang paratang na ito. Ang insidente noong Biyernes ay kasunod ng katulad na komprontasyon noong Huwebes. Sa dalawang magkakasunod na araw, gumamit umano ang China Coast Guard ng kanyo ng tubig upang hadlangan ang mga barko ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa Maynila, nagsasagawa lamang ang mga barko ng regular na pagpapatrolya at pagbibigay ng suporta sa mga mangingisdang Pilipinong naghahanap buhay sa lugar. Matagal nang nagpapanatili ang China ng malakas at tuloy-tuloy na presensiya ng mga barko ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Dahil dito, nagagawa ng Beijing na kontrolin ang pagpasok sa loob at paligid ng mababaw na bahagi ng shoal. Patuloy itong nagdudulot ng tensyon at panganib ng komprontasyon sa isa sa pinakaabalang rutang pandagat sa mundo. Inaangkin ng Beijing ang halos buong dagat timog China. Sumasalungat ang malawa na paangking ito sa mga karapatan at pag-angkin ng Brunei, Malaysia, Pilipinas at Vietnam at umaabot din sa mga bahaging saklaw ng eksklusibong zonang ekonomiko ng Indonesia. Iginigit ng China ang pag-angkin nito sa pamamagitan ng mga guhit na inilalagay nito sa mga mapa. Gayunman, tinanggihan ng Arbitral Tribunal noong 2016 ang legal na batayan ng malawak na pag-angkin ng Beijing sa mga karagatang saklaw ng tinatawag nitong 9-dash line. Naganap ang pinakahuling insidente habang tinatapos ng mga ministro ng ugnayang panlabas ng Timog Silangang Asya at kanilang mga katuwang ang mga rehiyonal na pagpupulong sa Maynila. Layunin ng mga diplomatikong pag-uusap na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Gayunman, ang mga bagong komprontasyon sa dagat ay muling nagpakita ng kahinaan ng kasalukuyang mga mekanismo upang mapigilan ang mga mapanganib na insidente. Dinaluhan ng mga pagpupulong sa Maynila ng matataas na opisyal, kabilang sina Ministro ng Ugnayang Panlabas Wang Yi ng China at kalihim ng Estado Marco Rubio ng Estados Unidos. Ang presensiya ng dalawang opisyal ay nagbigay diin sa kahalagahan ng usaping pandagat sa rehiyon kung saan naiipit ang Pilipinas sa lumalalim na tunggalian ng impluwensiya sa pagitan ng Washington at Beijing. Inilarawan ni Rubio ang mga pagkilos ng Beijing sa dagat timog China bilang lubhang nakababahala. Muli rin niyang pinagtibay ang mga obligasyon ng Estados Unidos sa Pilipinas sa ilalim ng kasunduan sa mutuwal na depensa. Patuloy na ipinahahayag ng Washington na saklaw ng naturang kasunduan ng armadong pag-atake laban sa sandatahang lakas, sasakyang panghimpapawid at mga pampublikong barko ng Pilipinas sa dagat timog China. Gayunman, ang eksaktong tugon sa isang partikular na insidente ay nakasalalay pa rin sa kalikasan at bigat ng pangyayari at sa magiging pasya ng dalawang pamahalaan.
Ang dalawang magkakasunod na insidente sa Scarborough Shoal ay kasunod din ng isang marahas na komprontasyon noong Lunes sa Ayungin Shoal na kilala rin bilang Second Thomas Shoal. Ang Ayungin Shoal ay isa sa mga lugar na pinakamatinding pinagtatalunan sa dagat timog China. Dito nakahimpil ang BRP Sierra Madre, isang lumang barkong pandigma na ginagamit ng Pilipinas bilang himpilan ng mga sundalo. Sa komprontasyon noong Lunes, iniulat ng Maynila na isang tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang malubhang nasugatan matapos hampasin sa ulo ng kahoy na baton ng isang tauhan ng China Coast Guard. Napinsala rin ang isang gomang bangka ng hukbong dagat ng Pilipinas sa insidente. Ang sagupaan ay nakunan sa video at nagdulot ng malawak na pagkondena mula sa mga opisyal ng Pilipinas. Sinabi ng pamahalaan ng Pilipinas na nagsasagawa ang mga tauhan nito ng operasyon malapit sa BRP Sierra Madre nang lapitan at harangin sila ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard. Inakusahan naman ng Beijing ang panig ng Pilipinas na hindi sumunod sa mga babala, sinadyang banggain ang isang barkong tino at gumamit ng mga bagay bilang sandata laban sa mga tauhan nito. Mariing tinutulan ng Maynila ang salaysay na ito. Naglabas ang Pilipinas ng bidyong sinabi nitong sumusuporta sa bersyon ng pangyayari ng mga tauhang Pilipino. Dahil sa magkakasunod na insidente, ipinatawag ng Pilipinas at Sina ang kani-kanilang mga diplomatikong kinatawan upang maghain ng mga opisyal na protesta. Ipinakikita nito ang lumalalim na lamat sa ugnayan ng Maynila at Beijing. Lumalaki rin ang pangambang hindi sapat ang mga kasalukuyang pag-uusap upang pigilan ang panibagong komprontasyon sa dagat. Nananatiling maselang usapin ang Scarborough Shoal na tinatawag na Huangyan daw ng China at Bajo de Masinloc ng Pilipinas. Noong 2016, naglabas ang Arbitral Tribunal ng pasyang pumabor sa mahahalagang argumento ng Pilipinas at tinanggihan ang legal na batayan ng malawak na pag-angkin ng China sa loob ng Nine Dash Line. Nilinaw din ng tribunal na ang Scarborough Shoal ay isang tradisyonal na pangisdaan na matagal nang ginagamit ng mga mangingisda mula sa Pilipinas, China at iba pang bansa. Napagpasyahan nitong labag sa mga karapatan sa tradisyonal na pangingisda ang ginawang pagpigil ng mga opisyal na barko ng China sa pagpasok ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar simula noong 2012. Hindi naman nagpasya ang tribunal kung aling bansa ang may soberanya sa mismong Scarborough Shoal. Sa kabila ng pasya, patuloy itong tinatanggihan ng Beijing. Tinatawag ng China ang hatol na walang bisa at iginigiit nitong hindi ito saklaw ng desisyon. Patuloy din ginagamit ng Beijing ang malawak na hukbong dagat China Coast Guard at mga barkong itinuturing na bahagi ng milisyang pandagat upang ipatupad ang mga pag-angkin nito. Ang patuloy na paggamit ng kanyon ng tubig, mapanganib na pagmamaniobra at pisikal na puwersa laban sa mas maliliit na barko ng Pilipinas ay nagdudulot din ng pangamba sa ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Nag-aalala ang mga taga-suri na ang kawalan ng epektibong mekanismo laban sa ganitong pagkilos ay maaring humantong sa mas madalas at mas mapanganib na mga insidente sa iba pang pinagtatalunang lugar. Maaari ring humantong sa hindi sinasadyang mas malawak na sagupaan ng isang maling kalkulasyon, banggaan o malubhang pagkasugat ng mga tauhan sa dagat. Nananatiling matatag ang Pilipinas sa paggigiit ng mga karapatang pandagat nito sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga kanyon ng tubig, pagharang at iba pang mapanganib na taktika, sinabi ng pamahalaan na ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensiya ang kanilang mga misyon upang suportahan ang mga mangingisda at panatilihin ang presensiya ng bansa sa lugar. Patuloy ding igigiit ng Pilipinas ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa Bajo de Masinloc alinsunod sa UNCLOS at sa pasya ng Arbitral Tribunal noong 2016. Gayunman, nananatiling mahalaga ang diplomasya, malinaw na komunikasyon at pagpigil sa paggamit ng puwersa upang maiwasang mauwi ang alitang pandagat sa isang mas malawak na krisis sa rehiyon. Isang pambihirang pangyayari sa Karagatang Pasipiko ang nakatawag ng pansin matapos gamitin ng militar ng Estados Unidos bilang mga target at tuluyang palubugin ang dalawang malalaking retiradong barkong pandigma nito. Kinumpirma ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang paglubog ng cruiser na USS Mobile Bay at ng malaking barkong pansalakay na amphibious na USS Peleliu bilang bahagi ng pinakahuling pagsasanay nito sa dagat. Ang dalawang barko na kapwa naglingkod ng ilang dekada sa hukbong dagat ng Estados Unidos ay ginamit sa tinatawag na SINKEX o sinking exercise. Isa itong pagsasanay kung saan pinupuntirya ng iba't ibang sandata ang isang retirado at walang tripulanteng barko hanggang sa tuluyan itong lumubog.
Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyong Indo-Pasipiko, ipinakikita ng pagsasanay ang kahandaan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na harapin ang iba't ibang banta sa karagatan. Nagbibigay rin ito ng pagkakataong subukan ang mga makabagong sandata laban sa isang tunay na barko sa halip na umasa lamang sa mga simulasyong pang-computer. Pinalubog ang USS Mobile Bay noong Hulyo 12, habang tuluyan namang lumubog ang USS Peleliu noong Hulyo 17. Noong Hulyo 23 lamang opisyal na inilabas sa publiko ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang detalyadong impormasyon at mga kuha mula sa pagsasanay. Isinagawa ang mga aktibidad sa isang malalim na bahagi ng karagatan sa hilaga ng isla ng Kauai sa Hawaii. Tinatayang mahigit 70 kilometro ang layo ng lugar mula sa baybayin at umaabot sa humigit kumulang 4,500 metro ang lalim ng dagat. Isinagawa ang kontroladong pagpapalubog sa ilalim ng Rim of the Pacific o RIMPAC 2026. Ito ang ika-30 edisyon ng pinakamalaking pandaigdigang pagsasanay pandagat na unang inilunsad noong 1971. Sa pamamagitan ng SINCEX, nasusubok ng mga kalahok ang kanilang kakayahan sa isang makatotohanang pagsasanay na gumagamit ng tunay na mga sandata. Sinusukat dito ang katumpakan ng mga misil, koordinasyon ng iba't ibang unit at kakayahan ng mga bansang magtulungan sa isang malawakang operasyong pandagat. Isa sa mga pangunahing barkong ginamit bilang target ang USS Mobile Bay, isang cruiser ng Ticonderoga class na may mga ginagabayang misil. Itinuturing itong isa sa mahahalagang barkong pandigma ng Estados Unidos sa mga nakaraang dekada. Nilagyan ng USS Mobile Bay ng Aegis Combat System, isang magkakaugnay na sistema para sa pagtuklas, pagsubaybay at pagharap sa mga banta mula sa himpapawid at dagat. Ginamit din ang barko bilang bahagi ng depensang panghimpapawid ng mga pangkat pandigmang pinangungunahan ng mga aircraft carrier. Tinatayang umabot sa humigit kumulang $1 bilyong ang halaga ng paggawa sa barko, bagamat maaaring mag-iba ang halaga depende sa taong ginagamit bilang batayan at sa mga kagamitang isinama rito. Formal na pumasok sa serbisyo ang USS Mobile Bay noong 1987. Sa loob ng 36 na taon, lumahok ito sa iba't ibang operasyon at nagsilbing mahalagang bahagi ng kapangyarihang pandagat ng Estados Unidos. Matapos alisin sa aktibong serbisyo, nanatili ang barko sa inventaryo bago inihanda bilang target sa RIMPAC. Ang paglubog nito ang naging huling kabanata ng isang barkong naglingkod mula sa panahon ng Cold War hanggang sa makabagong siglo. Ang ikalawang barkong pinalubog ay ang USS Peleliu, isang barkong pansalakay na amphibious ng Tarawa class. May haba itong humigit kumulang 250 metro at may displacement na halos 40,000 tonelada kapag puno ng karga. Dinisenyo ang USS Peleliu upang magdala ng mga helicopter, Harrier jet, sasakyang panlupa at daan-daang tauhan ng US Marines. Maaari itong magsilbing lumulutang na base para sa paglapag ng mga tropa sa mga baybayin at para sa iba't ibang operasyong militar at makatao. Nagsimula ang serbisyo ng USS Peleliu noong 1980 at opisyal itong nagretiro noong 2015 matapos ang 35 taon ng operasyon. Sa mahabang kasaysayan nito, lumahok ang barko sa mga misyong pangkatauhan, paglilikas, pagtugon sa kalamidad at mga operasyong militar sa gitnang silangan at Asia-Pasipiko. Nagtapos ang paglalakbay nito bilang isang target sa malalim na karagatan malapit sa Hawaii. Hindi lamang mga puwersa ng Estados Unidos ang lumahok sa makasaysayang pagsasanay. Nagsani puwersa ang mga unit mula sa Australia, Canada, Italy, Japan, New Zealand, Spain at Estados Unidos. Layunin ng pakikilahok ng iba't ibang bansa na ipakita ang kakayahan nilang magtulungan, magbahagi ng impormasyon at magsagawa ng magkakaugnay na operasyon sa dagat, himpapawid at lupa. Nagpadala rin ang pagsasanay ng malinaw na mensahe sa mga potensyal na katunggali na may kakayahang pagsamahin ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ang kanilang mga sandata at puwersa sa isang komplikadong operasyong pandagat. Sa mga bidyong inilabas ng hukbong dagat ng Estados Unidos, makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pag-atake mula sa himpapawid, lupa at ilalim ng dagat. Ipinakita sa mga nakamamanghang kuha ang koordinasyon ng iba't ibang sangay ng militar habang pinupuntirya ng mga bomba, roketa at makabagong misil ang mga barkong walang tripulante na ginamit bilang mga target. Nagsimula ang ilan sa mga pag-atake sa paglipad ng mga FA-18F Super Hornet na nagdala ng AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile o LRASM. Ang LRASM ay isang makabagong misil laban sa barko na dinisenyong maging mahirap matukoy ng radar. May kakayahan itong humanap ng target, umiwas sa ilang sistema ng depensa at tumama sa mahahalagang bahagi ng malaking barkong pandigma.
Lumahok din ang mga puwersang panlupa sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng hukbong katihan ng Estados Unidos. Nag-ambag naman ang Ground Self-Defense Force ng Japan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng Type 12 surface-to-ship missile. Ipinakikita ng sandatang ito ang lumalawak na kakayahan ng Japan na depensahan ang mga isla at karagatang nakapalibot dito laban sa anumang banta. Mula sa himpapawid, nagpakawala rin ng mga AH-64 Apache ng hukbong katihan ng Estados Unidos ng mga misilang Spike NLOS laban sa USS Mobile Bay. Ang Spike NLOS ay isang tumpak na misilang maaaring gabayan patungo sa target mula sa malayong distansiya. Ang bawat pagtama ay nagdulot ng malalaking pagsabog at unti-unting pinsala sa estruktura ng barko. Sa huling bahagi ng video, makikita ang USS Mobile Bay habang pinagmamasdan mula sa periskopyo ng Canadian submarine na HMCS Corner Brook. Unti-unting tumagilid ang malaking cruiser habang lumulubog ang hulihan nito. Sa mga huling sandali, tumaas ang unahang bahagi ng barko bago ito tuluyang nilamon ng malalim na karagatan. Bagamat marahas tingnan ng SINCEX, binigyang diin ng hukbong dagat ng Estados Unidos na isinasagawa ang buong proseso alinsunod sa mahihigpit na batas at patakaran sa kapaligiran. Bago simulan ang pagpapaputok, sinusuri muna ang lugar upang matiyak na walang tao, barko, sasakyang panghimpapawid o mamalyang pandagat na maaring malagay sa panganib. Kabilang sa mga binabantayang hayop ang mga balyena, lumba-lumba at iba pang nilalang sa dagat. Maaaring ipagpaliban o itigil ang pagsasanay kapag may nakitang tao, sasakyan o hayop sa loob ng itinakdang sonang pangkaligtasan. Sumasailalim din sa masusing paglilinis ang mga barkong gagamitin bilang target bago palubugin. Tinatanggap ang langis, natitirang gasolina, nakalalasong kemikal, mapanganib na kagamitang elektroniko at iba pang sangkap na maaaring makapinsala sa kapaligiran. Dahil tinatanggal ang mga madaling masunog na materyales, nagiging mas mahirap ding palubugin ang mga barko. Nagbibigay ito ng mas mahabang panahon upang makapagsanay ang iba't ibang unit at masuri ang epekto ng bawat uri ng sandata. Ayon kay Vice Admiral Jeff Jablon ng Hukbong Dagat ng Estados Unidos, ipinakikita ng matagumpay na SINCEX ang lakas na nagmumula sa matatag na alyansa at kakayahang magtulungan ng iba't ibang bansa. Binigyang diin niyang mahalaga ang pagsasanay upang mapahusay ang koordinasyon, komunikasyon at kahandaan ng mga bansang kalahok sa pagharap sa mga banta sa dagat. Dinaluhan ang RIMPAC 2026 ng 30 bansa. Kabilang sa mga ginamit sa pagsasanay ang humigit kumulang 30 barkong pandigma, 5 submarino, 15 pambansang puwersang panlupa, at mahigit 100 at 70 sasakyang panghimpapawid. Mahigit 30,000 tauhan din ang lumahok sa iba't ibang operasyon. Ipinakikita ng laki ng puwersang ito ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagprotekta sa malayang paglalayag at mahahalagang rutang pandagat. Para sa Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya, may malaking epekto sa seguridad ang ganitong uri ng pagsasanay. Ipinakikita ng pagpapalakas ng kakayahan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na may mga bansang nakahandang tumugon sa anumang pagtatangkang baguhin sa pamamagitan ng puwersa ang kasalukuyang kaayusan sa mga pinagtatalunang karagatan. May kaugnayan din ito sa seguridad ng West Philippine Sea kung saan patuloy na nagaganap ang mga insidente sa pagitan ng Pilipinas at Sina. Gayunman, hindi automatikong nangangahulugan na nakatuon ang RIMPAC laban sa isang partikular na bansa. Ang opisyal na layunin nito ay pahusayin ang kahandaan, koordinasyon at kakayahan ng mga kalahok na tugunan ng iba't ibang hamon sa seguridad at kalamidad. Ipinakikita ng paglubog ng USS Mobile Bay at USS Peleliu na maaaring magkaroon ng bagong gamit ang mga retiradong barkong pandigma bago tuluyang alisin sa inventaryo. Sa halip na basta lansagin, ginamit ang mga ito upang masukat ang kakayahan ng mga bagong sandata at sanayin ng libu-libong tauhan mula sa iba't ibang bansa. Ang paglubog ng dalawang barko ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng kanilang mahabang serbisyo. Nagsilbi rin itong mahalagang pagsubok sa kakayahan ng mga magkakaalyadong bansa na magsagawa ng malawak, komplikado at magkakaugnay na operasyon sa karagatang Pasipiko.